Sabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte. Kumuha ng police officer, eto with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ano ba pa kay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural, may pakay dyan, mga kababayan. Ito ang Wow Trending. Kilalang taga-suporta ng mga Marcos at masasabi nating kaibigan ni First Lady Liza Marcos na si Kato Nying umalma na sa ginagawa ng Quadcom kay Tatay Digong. Dahil ayon pa kay Kato Nying na noong panahon ng war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang barangay nila sa San Mariano, Nueva Ecija, tumino ang mga pasaway. Nawala ang mga pakalat-kalat na mga adik at humina ang droga sa kanilang lugar. At nag-iba ang tono ni Kato Nying nang mapanood niya ang bagong pahayag ni Garma na noong May 2016 pinatawag daw si Garma ni Tatay Digong at inutusan daw siya na kumuha ng isang police officer na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dito na, nagtaka si Kato Nying na bakit kailangan pa na i-mention ang pangalan ng relihiyon ng isang pulis na kukunin na hindi naman daw ito ginagawa sa ibang mga pulis na halimbawa ay born again o katoliko na sabihin kung ano ang kanilang relihiyon. Dagdag pa nga ni Kato Nying na hindi daw maganda ang ginagawa ng liderato ng Kongreso kung may balak sila na sirain ang Iglesia ni Cristo. Sa isang interview noon kay Jessica Soho kay former President Rodrigo Roa Duterte, sinabi ni Tatay Digong na hindi niya kayang tapusin ng 6 months ang droga sa Pilipinas matapos nitong makita ang listahan ng mga drug lord at mga protektor ng droga sa Pilipinas. May mga politiko, congressman, mayor, kapitan at mga police generals. Ayon pa nga kay Tatay Digong noon na mauubusan siya ng panahon, baka mauna pa siyang mawala dahil sa dami ng mga protektor. Ngayon, mag-isa na lang si former President Rodrigo Roa Duterte, niresbaka na ng mga nasagasaan niya noon. Komento pa ng mga netizens sa pahayag ni Garma na sinama niya ang pangalan ng Iglesia ni Cristo kasi nakita nila na may tiwala ang INC kay Duterte. So ngayon, gusto nilang masira para walang boto na makuha ang mga Duterte at mga iniendorso nito. Tapos na ang Kingdom of Jesus Christ, baka pagtripan naman nila ang Iglesia ni Cristo. Nakita nila si Manalo at si former President Rodrigo Roa Duterte at si Bongo sa picture. Ingat kayo, taga-Iglesia ni Cristo. Mali naman kasi yung gumawa ng script. Wag na wag nyong idadamay ang relihiyon. Pwede mo namang sabihin na lang ang pangalan ng tao. Pero ang relihiyon, madami ang madadamay dyan sa pananampalataya. Bakit sangkot ang relihiyon dyan? Di ba pinagbabawal yan? Halimbawa, may nahuling rapist o kahit anong krimen, bawal pong banggitin ang tribo ng sospek. Ni minsan, pumapalpak na newscaster sasabihin isang igorot, dinakip dahil ganito, ganyan, o kaya isang miyembro ng INC na huli dahil ganito o ganyan, o kaya isang Muslim na aktuhan na ganito o ganyan. Bawal po yan, pare-parehong Pilipino, kaya dapat pangalan lang, edad, address, yun lang po. Ito po ang iiwan ko lang po ito mga kababayan. Doon po sa statement, yung pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni PCSO, former PCSO General Manager Garma, ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin. Ano po sabi niya? Isang maaga daw nung May something 2016, sabi, hindi pa presidente si Duterte, baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, eto with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs.
on a national level. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakunti lang ng Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po, may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga, minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya, kung totoo man yun, na kumuha ng police officers ng mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yun, na di umano inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ang iglesia, pagka ba mayroong ibang police officer, halimbawa ang police officer, si Garma mismo, sabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya ay Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Bakit nagaganon? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh. Opo, sasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa Iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may kinakailangan pong, sa Iglesia, opo, meron pong ganong tuntunin sa Iglesia eh. Kaya nagtataka ako, kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo? Kasi wala siya sa usapan eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Hindi po tama ito eh. Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Nabasa naman ninyo yung statement ni Garme. Nabasa naman ninyo eh. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung kandito? Hindi, wag mo nang isama yan dahil sa, ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba Katoliko yung ibang pulis? Mahirap eh, kasi, pwede ba namang, porkit merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman, no? Iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. No? Presidente na ng Pilipinas yung gusto nyong babuyin. No? Siguro hindi na po karapat-dapat yan. No? Ito pong mga tao natin na may kinalaman po sa intelligence, pag inalaw nyo po yan, grabe na po yan. No? Lahat na ng sekreto po yan eh. No? Paano po ginagamit ng Pangulo ang kanyang intelligence fund? Yan po ay isang sekreto ng isang Pangulo na dapat ibigay sa Pangulo kasi pinakamataas pong pinuno ng pamahalaan, ang pagiging Pangulo po ay dapat nire-respeto, no? Etong si Dan Fernandez, alam mo Dan Fernandez, sige, mamaya pa. Pag-uusapan din po natin, ito po, no? Nagpapasalamat po tayo dito sa mga
mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres, no? Yung na-appreciate natin na sa kabila po ng talagang all-out atake, all-out pagtatanggol, no, ng gobyernong ito. Tignan po ninyo, no? Yung nagdaang gobyerno, Pangulong Duterte, all-out war on drugs. Ito po, all-out war for drug lords, drug pushers, para pagtanggol at all cost lahat po ng karapatan ng mga drug lords, drug pushers. At sa practical na sinabi ni Richard Gomez, non-existent po yung sinasabi niyong war on drugs na bloodless war on drugs. Mas practical pa sa inyo si Richard Gomez. Naturingang artista po si Richard Gomez, pero mas practical pa pong tumingin sa inyo. Kayo pong nasa kayo pong pinamumunuan ng Quadcom na yan. Mas karapat dapat pa po sa inyo si Richard Gomez kahit naturingang artista. Grabe, no? Kitang-kita po ng mga tao ngayon. Iimbestigahan nyo yung Pangulo, yung Intelligence Fund. Never pa pong may nag-imbestiga. Kahit po yung mga pinakamatalinong mga senador noong araw. Sa bagay, kaya nga po sila matatalino, no? Dahil alam po nila na hindi po basta iniimbestigahan yung mga Intelligence Fund. No? Intelligence Fund ng Pangulo ng Pilipinas, iimbestigahan nyo kung ito po'y ginamit sa war on drugs. Natural ginamit yan. Pero hindi dapat malaman ng taong bayan kung paano ginagamit yan. Yan po ang isa sa mga pinakasekreto. Para saan? Para malaman nyo kung paano ginagamit yung paano ginagamit laban sa mga drug lord. Dapat singilin na kayo ng mga mamamayang Pilipino. Bakit ninyo pinagtatanggol? No? Yung mga drug lord. Kayo, Dan Fernandez, Wadcom. Lahat kayo, bakit nyo pinagtatanggol yung mga drug lord? Yan ang question ng mga tao. At syempre, lumaganap na naman po itong expose mas malinaw na po itong expose ngayon ni Ted Filon. Bakit wala po na proyektong nagaganap ngayon dito? Bakit po walang nagaganap na proyekto na mga malalaking project sa panahon ni Pangulong Marcos? Kasi yung mga pondo to assist etong mga foreign assisted project, nilipat po nila lahat sa unprogrammed funds. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, para sa mga mamamayang biktima, no? Hindi po tayo para sa mga drug lord. Grabe na po to. Kitang-kita na kayo. Magkano ba? Quadcom. Antindi nyo. Yung mga taong pinasasama po ninyo. Pinasasama ninyo yung mga taong nagbuwis ng buhay, itinaya nila ang kanilang buhay para sa pakikibaka diyan sa mga droga na yan. Grabe. Grabe po kayo. May sisingilin po kayo ng mamamayan. Maniwala po kayo. Okay, live po tayo kaya lang may pupuntahan lang po kami kaya kinakailangan ko mag-live kahit mga 11 dapat tapos na tayo. Unahin na po natin yung sinasabi po nito ni Lucy Torres. Ang ganda ng mga punto ng mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, hinggil po dito sa war on drugs, no? Ulitin ko lang po yung sinabi hindi po tatakbo po ng governor yan. Alam ko ng Laguna. Mga taga Laguna, alam nyo na dapat gawin dyan. Okay. Sa totoo lang po, hindi lang po si Dan Fernandez si Dan Fernandez ba
ang pinakautak niyan. Kayo naman maniwala naman kay si Dan Fernandez ang utak niyang Quadcom na yan. Siyempre si Martin Romualdez yan, tsaka si Saldico. Okay. Sa totoo lang po, maganda po ang war on drugs. Kaya po si Pangulong Duterte, nagkamit po yan ng pinakamataas. Huwag niyo pong baliktarin ngayon. No? Ginamit ba intelligence fund? Malamang. Sa war on drugs, malamang ginamit yan. Masama po ba? Masama na po ba ngayon? Pinasama nyo na kagad? Isang presidente lang po, masama na ngayon. Ano po ang mabuti? Hayaan lang yung mga drogista. Hayaan lang manalasa yung droga sa Pilipinas. Yan ang mabuti. Katulad ngayon, meron po talaga tayong war on drugs? Tokis lang po yan. Ano sabi ni Richard Gomez? Imposible, sasabihin mo. Sumuko na kayo na walang barilan. Huwag na kayong magbenta ng droga, ng tokis lang. Pucha, kahit siguro pinakabobong tao, hindi maniniwala sa inyo na tinotokis nyo lang. Drug lord, pwede ba huwag ka magbenta? Sige po, nagdadaan naman kami sa pakiusap eh. Drug lord, wala na magbebenta ngayon ha. Sige, mahal na Pangulo, opo. Hindi na po kami magbebenta. Ano gagawin nila? Paano sila kikita? Hindi ako makapaniwala na yung mga Pilipino mapapaniwala ninyo. Yan po ang malaking kalokohan. War on drugs na bloodless. Bloodless lang, totoo. Pero meron ba kayo nahuli sa bloodless na war on drugs? Meron ba drug lord ngayon? Kaya talagang ano lang no? Correct, pamparte-parte lang yung utak ng presidente. Ano sabi ni Richard Gomez? Imposible yan. Hindi mo masasabihan yung mga drug lord, wag na kayo magbenta. Salitaan. Huhulihin mo yan. Magkakaputukan. Real talk po yan. Ngayon, bidang-bida na, pati yung mga kasabwat. Okay, isa pa po. Maganda rin yung sinabi ng asawa, si Lucy Gomez. Kasi mayor siya ngayon eh. Kahit na ano pa po, eto real talk to. Kahit na ano pa po ang gawin nila, mga mayor sa baba, na paglilinis ng kanilang lugar, kung malakas po yung protector sa taas, napaka-practical po nito mag-asawa na to. Madaling unawain. Kahit anong gawin ng mayor, mag-conduct ng mga anti-drug campaign, manghuli yung mga pulis. Kung malakas po, nanggagaling po sa taas yung protector, wala pong magagawa yung mga mayor sa baba, yung mga barangay captain. Hindi kikilos yung mga barangay captain na yan. Lalo na ngayon, bloodless. Tatahimik na lang kami. Bubulag-bulagan na lang kami. Mamaya makapatay pa kami, masisi pa kami. Di ba? Kaya maganda po nung panahon ni Pangulong Duterte. Alam nila, may backup sila ng Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, wala po talaga. Protector nasa taas. Takan-takan na po yung mga tao, Wadcom. Kung kayo po ay masyadong may tapaoho, takantaka po ang mga tao, bakit po ninyo pinagtatanggol ang mga drug lords? Drug lords po yung mga pinag-uusapang napatay. Bakit po kayo galit na napapatayan ng drug lords? Wadcom. Ang mga tao po nagtatanong. Nagtatanong ang mga tao. Tapos Intel Fund. Maski po noong may nabasa ko rito, panahon pa ng Roman Empire. Panahon pa po ni Hesukristo, nauna pa po kay Hesukristo yung Roman Empire. Dahil si Poncio Pilato, bahagi yan ng Roman Empire.
Meron ng intelligence fund. Ginagamit nila yan sa pagpuksa ng mga kalaban. Intelligence fund po. Ay normal yan sa mga pinuno. Lalo na ng presidente ng Pilipinas, Dan Fernandez. May nakita ka bang presidente na walang intel fund? Hindi nyo pwedeng imbestigahan yan. Tanong, meron bang ugnayan yan? Ginamit ba sa tingin nyo yan sa war on drugs? Malamang. Masama ba yun? Hindi. Masama yan kung binulsa yan. Pero kung ginamit dyan sa war on drugs, hindi masama ang intel fund. Hanggang kailan ba yan? 2028? Kaya mga kapatid, talagang mangampanya kayo. Matataplaugan niya mga congressman na yan pag napagtatalo lahat yan. Lahat ng mga maaangas dyan, ipatalo natin. Kung kayo, mga kababayan niya mga yan. Kasi pag nanalo po yan, mas lalong mag-aangas yung mga yan. Yung mga quadcom na yan, pag nanalo po yan, mas lalo tayong aangasan ng mga yan. Ngayon lang po ako nakakita. Presidente. Pero nung presidente, purim-puri. Ano sinabi ni Bongo? Nagpapalakpakan kayo. Ngayon, minamasama na po yung sinabi ni Bongo na nakinabang sila. Nakinabang kayo dahil tumahimik yung mga lugar niyo. Nakinabang kayo lahat sa war on drugs. Automatic dito kay Llamas tsaka sa mga ignoranteng tao. Pag sinabing nakinabang, yung nakawan . Hindi ba pwedeng nakinabang dahil yung lugar ninyo ay tahimik sa war on drugs? Nakinabang kayo? Yun ang ibig sabihin. Pero pagdating dito sa mga dilawan, kakamping, ang nakinabang, kwalta, nakinabang, nakapagnakaw. Utak talaga mga magnanakaw . Yung sinabi ni Bongo na nagpapalakpakan kayo. May pera ba sa palakpak? Pukin. Na kayo'y nakinabang for 6 years. Nakinabang kayo dahil tahimik sa mga lugar nyo. Hindi ibig sabihin na nakinabang. Sabi ng mga dilawan, ipaliwanag mo yung Bongo, yung ibig sabihin mo na nakinabang. Putang nakinabang sa kanila, nakapagnakaw ng pera yung mga to. Ganyan talaga pag utak magnanakaw . Ay nakinabang. Magkano nakinabang? Ang ibig sa kanila sabihin, hindi ba pwedeng nakinabang tayo sa war on drugs dahil tumahimik ang ating lugar? Hindi ba pakinabang ng mamamayan ang tawag doon? Pero sa utak kasi ng mga magnanakaw, ang ibig sabihin ng pakinabang, kwalta, mga mukhang pera kayo. Paano mukhang pera ba talaga yan? Opo, ngayong araw na to, transfer na naman 30 billion mula po sa PhilHealth. Papunta dito sa unprogrammed funds. Badong, paliwanag mo nga sa amin bakit may unprogrammed funds. Alam niyo po kasi unprogrammed funds, sa simula po nang nagbabudget sila, napupursi po ng mga nasa gobyerno, tataas ang ekonomiya natin. Kikita na malaki ang Pilipinas. Aanin natin ang pera, sobra-sobra. Kasi ikot ng ikot si BBM, yan. Papasok na yung mga foreign investors. Dahil yung mga inikutan ni BBM, eto na, magpapasukan na yan. So, dadami pera ng Pilipinas. Hindi mo pwedeng gastusin yung pera nang hindi dumaan sa batas. Kaya meron tinatawag na unprogrammed funds. Walang pera, pero may programa. Ine-expect mo, gaganda ekonomiya, natural. Kaya sila, sahod na kagad, nakanganga na kagad . Hindi pa tumutulo. Wala pang ulan, nakanganga na sa ulan. Sahod na agad. Alam niyo yun po ang ibig sabihin ng unprogrammed funds. Hindi pa kumikita gobyerno,
may nakasahod na sila Martin para hindi na ayaw nila yung ano eh. Ayaw nila yung may pondo diyan na kaya nga tinawag na pondo, 'di ba? Meron mo ng pondo diyan. Mapupunta doon halimbawa kumita ang Pilipinas. Puta, yan ibig sabihin kung kumita tsaka mapupondohan niya ang program funds na yan. Puta, hindi na nga kumikita dahil wala namang pumapasok na foreign investors. Wala nagtatayo na negosyo dito. Di ba nakakatawa? Mas mahirap sa atin yung Laos. Pangalan pala, Laos na eh. Nag-speech yung Pangulo doon, iniimbitahan yung mga taga-Laos, sabi, mag-invest kayo. Naknang po pa, hindi na marunong kumilala eh. Mas mahirap pa sa atin yung Laos eh. Kung may pera yung mga yan, invest nila sa Laos, bakit pa sila dadayo? Badong, wala na ang boss mo. Ganun ba gusto? Nakakatawa, no? Ikaw ba gusto kumikita ka ba dyan? Silings, 300K. Ang ililis ng 15K. Yun lang po. Biruin nyo yun. Paano? Nasaan yung mga pera? Kinukuha ni Recto. Hindi marurunong yung mga taga-PhilHealth. Marami tayong pera. Taasan natin yung benepisyo. Mukha kayong pera lahat. Mukha kayong ayuda. Gigil na gigil eh. Bigay ng ayuda pero pag hindi kanila, halimbawa yung sa Zamboanga City, lumuhod pa eh. Tuwan-tuwa siguro yung niluhuran. Sige, kakalabanin mo si Dalipi. Kalabanin mo, congressman. Para pag nanalo ka, grabe. Walang nagagawa, di ba? Bakit? Meron pong budget sa national budget. Yan. Sa national budget po, GAA, meron pong nakatoka dito sa mga foreign assisted projects. Ibig sabihin, yung mga proyekto na dati ng proyekto ni Tatay Digong, itutuloy na lang. May pondo po nakalaan dyan. Sari-sari. Hindi natin alam kung anong nakatenga ngayon, di ba? MRT4. Yung pong hanggang Bulacan. Kung hindi po nagpandemya, tapos na yan. Minalas tayo nagpandemya. Yung sumunod na presidente, yung budget para dyan, kinuha na naman, dinala na naman nila Martin at ni Ko, dinala sa unprogram funds. Davao Public Transport Modernization Project. Wala na po. Wala ng pondo, dinala sa unprogram. 30 billion ngayon ng PhilHealth, dinala sa unprogram. Ayan na naman, napunta kay Michael Yang. Ipahuli nyo si Michael Yang. Michael Yang kayo na Michael Yang. Hindi po namin kaano-ano si Michael Yang. Akala nila pag nagsalita sila ng Michael Yang, kawawa naman kayong DDS. DDS ba yan? DDS ba yan si Michael Yang? Hindi ko nga kilala yan eh. North-South Commuter Railway System, walang pondo. Dinala sa ang program. Cebu Bus Rapid Transit Project, walang pondo, dinala sa ang program. Nakita ko yan, yung Cebu Bus Project na yan. May mga na yan, ganun. Nagpunta ako sa Cebu. Wala ng pondo. Dinala sa ang program. Metro Manila Subway Project, putya baka. Pati pa nga panghukay. PNR South Long Haul. Puta, pinatigil yung PNR ng 5 taon tapos hindi po pondohan. Dapat tinuloy nyo na lang. Dapat tinuloy nyo na lang. Yung operasyon. Pinatigil nyo yung operasyon
ng PNR tapos wala pala kayong pondo? Nagtataka kayo ngayon, bakit wala? Lahat yan sa ang program. Puta, panay pa ang program. Tanggalin sa may PhilHealth, ang program, tanggalin. Tapos mangungutang sa World Bank. Tinanggalan nyo ng pondo yung PhilHealth, tapos mangungutang kayo para sa health system sa World Bank. Puta, napaka-abnormal talaga ng ano natin. Mukhang kwalta kayo lahat. Pare-pareho kayo mukhang pera. Benta ng ginto. Pinakamalaking binenta. Record holder tayo. Tayo po ang may pinakamaraming binentang ginto. Tindi, no? Yan pong ginto. Kaya po tayo bumibili ng ginto. No? Yan po hindi bumabagsak. Historically, ang ginto po hindi bumabagsak. Pataas ng pataas ang value niyan. Habang tumatagal, tumataas ang value ng ginto. Wala na pong tutunguhan. Tapos ano ang achievement nila? Alam nyo kung ano achievement nitong administrasyon na to? Tumaas sila sa survey. Yung survey gawa ng Octo Arts Dancers. Hindi na reliable yung survey company. Hindi pa reliable yung survey. Yun lang po. Walang may pagmalaking nagawa. Tumaas sa survey. Oh, na kayo. Hindi po namin pinagmamalaki nung panahon ni Tatay Digong. Ang dami po naming pinagmamalaki. Sobrang dami nga. Alam mo, sabi ni Tatay Digong, nung patapos yung kanyang termino, tinanong siya, ano po may pagmamalaki ninyo? Wala na ako may pagmalaki. Tumingin na lang kayo sa paligid. Ganun po kagrabe. No? Ganun po kadami ang nagawa ni Tatay Digong. Tumingin lang kayo sa paligid. Yan na yung ginawa ko. Hindi na kinakailangan ipagmalaki. Baka hindi maalala lahat ni Tatay Digong. Pero yung mga malalaki lang, war on drugs, war on criminality, natakot lahat ng kriminal. War on corruption, natakot ang mga korap. Bumaba po ang kriminalidad dahil ayon nga kay Abalos, 7. Ngayon na, sabi ni Abalos, 7. Ngayon na, 7 kada krimen. Ngayon na, ay may kinalaman sa droga ngayon. Sabi ni Boss Toyo, bumalik po ang droga. Hindi ngayon, hindi ngayon. Noon pa yan, noon pa yan. Ganyan po ang mga ngiwi. Wala tayong magagawa pag ngiwi-ngiwi kasi. Manggigigil na lang kayo. Pero wala eh. Talagang ganyan ang buhay. Di ba? Nakakapanggigil. Wala tayong proyekto lahat. Benta dito. Benta Star City, benta yung pag-aari sa Makati, benta doon. Naka-schedule na ibebenta next year. Yung mga ipaprivatize, naka-schedule na. Pinakamaraming ibebentang ginto. Pinakamaraming ipaprivatize, lahat na ipaprivatize. Saan ka nakakita, no? Palpak na magtrabaho, prenemyuhan pa. Imbis na tanggalin. Pag meron kang palpak na tauhan, tanggalin mo sa pwesto. Hindi. Hindi nyo ba maayos yung operasyon ng airport? Hindi namin maayos eh. Dati namang maayos yan. Iba noon eh. Magaling si Tugadi. Hindi naman ako magaling eh. Hindi ka ba magaling? O sige, benta na lang natin. Puta, nagka-porsyentuhan pa. Imbis na matanggal sa puwento, nagka-porsyento. Binenta. Lahat ng palpak na patakbo, ibebenta na lang.
Anong gagawin natin mga mamamayang Pilipino? Manggigil na lang. Pero bumoto tayo sa 2015. Iboto natin lahat ng mga tao ni Rodrigo. Huwag nating iboboto lahat ng tao nito. Kahit sabihin nila na ano kami, independent kami. Independent, nilagay pangalan mo dun. Pati kami binobola nyo. Pwede ba? Hindi mo alam, nilagay ang pangalan. Yung nagsasalita po, independent sila at hindi nila alam. Hindi nyo pala alam. Tanggalin na rin namin kayo. Huwag po natin sila iboto. Yung 12 na yan. Straight po natin yung mga Tatay Digong.